Good evening mga ka-PE. For today's video nga pala, samahan niyo muna ako magsara ng tindahan ko. And syempre, para makapagkwentuhan na rin tayo. So, tara na! Pagkatapos nga pala ng mga kaganapan sa buong maghapon, ganito naman kami magsara ng tindahan. Yung mga tirang fishball kikiam fries na mga hindi naluto, sinusupot ko sa isang malinis na plastic para mailagay ko sa freezer pag uwi ko sa bahay. Tapos yung mga ibang gamit, pagkatapos kong hugasan, sinasalansan ko sa isang lugar kung saan nakaayos at hindi masyado maalikabukan. At dito naman sa parte nito, nililinisan ko yung ice cream machine namin. Ay, di mo akalain. Parang kailan lang bumabalik sa alaala ko yung service crew pa ako. Puwera biro, sa tuwing nililinisan ko to, naaalala ko pa na para talagang service crew pa ako. Pero simulat sa pool, hindi ko mawari kung bakit. Hindi ko nga alam kung ako lang nakakaramdam nito eh. Pero sana mag-react yung mga ka-80s dyan para medyo malinawan ako. Kasi yung pakiramdam ko nung nagtatrabaho kami noon, parang nakataya yung dangal namin. Yung tipong takot na takot ka maabutan ng mga kasamahan mo na nangangamote ka. Kasi alam mo kapag naabutan ka noon, kung hindi ka tatarantahin, aasarin ka, sigurado yun. Na-experience ko nga, kinantahan pa ako eh. Parang ganito yung pagkakanta ko. Tapos na kaming lahat, hindi ka pa rin tapos. Ay naman, tapos tatakbo sa isip ko, yung mga kasabayan mong pumasok sa duty, nagbibihis na sila sa crew room tapos ikaw nagkakaigo pa rin. Parang daig mo pang nadudumi. Dahil gusto mo nang magmadali kasi yung mga kasabayan mo pauwi na. Pero iba rin talaga nung panahon namin dati. Pag nakita ka ng kasamahan mo nagmamadali kang kumilos, ang gagawin niya, sasabayan niya yung bilis mo. Kikilos din siya na marami at marami rin siyang gagawin. Mararamdaman mo talaga yung suportahan. Pero ngayon, bato-bato sa langit, tamaan wag magalit. Marami na nga nauuso na parinigan ba sa trabaho. Yung mga tulad na ganito. Uy, may bago na palang may-ari itong kumpanya. Hala, anak ng may-ari yan. Bagong manager yan. Kalawang below minimum lang. Ay nako, yung mga tingin ko dyan sa mga ganyan tao, sinasayang lang nila yung oportunidad na mag-gain ng magandang experience. Kasi sa akin, literal lang naman sa trabaho na mapapagod ka na marami kang gagawin. And syempre, i-expect sa'yo ng pinagtatrabahuan mo na ibibigay mo yung best mo sa trabaho. Kaya kung may manonood man nito na first time mag-a-apply ng trabaho, lalo na kung a-applyan mo food industry, pilitin mo lang maging masaya sa trabaho mo. At huwag kang matatakot na subukan yung mahihirap na posisyon dyan sa trabaho mo. Kasi sigurado ako pag natutunan mo yan, ay nako, natural, mahirap kang palitan. At yung posisyon mo, pataas, hindi spaghetti pababa. At huwag kang magpapahawa sa mga katoksika ng ibang katrabaho mo. At lalo na, lagi ko itong sinasabi sa sarili ko, lagi ka maghanap ng masasayang bagay about dyan sa trabaho mo. Sure ako tatagal ka at di mo masyado mararamdaman yung pagod at hirap dyan sa pinagtatrabahuan mo. At ito pa, pakatatandaan mo to, hanggat maaari, huwag kang aasa sa mga katrabaho mo. Gumalaw ka ng sarili mong galaw, gumawa ka ng sarili mong diskarte para mapabilis yung trabaho mo. Kung napapansin mo yung katrabaho mo ay nagtatamad-tamaran lang, pues doblehin mo yung bilis mo. Hayaan mo siya masanay. Sigurado ako pag nasanay ang katawan mo na gumalaw na mabilis, mas magiging magaan sa'yo ang lahat. At pag nasanay ka na sa ugaling ganyan, mamaling ka ng mga katrabaho mo, manager mo, pati ang pinagtatrabahuan mo. Kasi isa ka na maaasahan na tao. Kung yung sa akin nga nakikita nyo naman, nadala ko sa sarili kong tindahan yung kalidad ng pagiging service crew ko noon. Talaga napapakinabangan ko ng gusto. Yung mga simpleng kaalaman ay talagang nagagamit ko. Dito sa part nga pala, naglalagay na ako ng lubricant sa pyesa ng ice cream machine ko. Yun no, may naalala ka na ba? Joke, papahid lang yan. Ayan, para dumulas siya yun sa loob. Totoo lang, nakakatuwang isipin na dati nililinisan ko lang to sa mga kumpanyang pinagtatrabahoan ko dati. Pero ngayon meron na kami ni Mrs. Achievement talaga namin to. Kaya papaon na rin namin to. Marami pa kaming plano.
at nasa developing stage pa lang ang tindahan namin. Siyempre tulad ng mga successful na tindahan, gusto rin namin magkaroon ng franchise. Tapos meron kaming sariling trademark na pagkain kung saan kami makikilala. Who knows, dahil sa pagpa-vlog ko, makilala kami, di ba? Pero basta ngayon, pagtsatsagaan muna talaga namin to ni Mrs. Ayan, malapit-lapit na tayo matapos mga ka-PE. Kitang-kita nyo naman, pinapasok na lang. Ayun, pumasok na. Ayan, after nyan, ilalagay na natin yan sa ng ice cream machine. Yan na rin yung huling stage ng pagkakabit niyan o yung process ng paglilinis sa closing. Mabilis lang naman talaga linisin yan. Ang matagal lang dyan yung pagpapalambot ng ice cream para ma-dispense mo yung laman ng container niya sa loob. Sa part dyan, i-make sure mo lang naman na nakalock siyang mabuti para wala siyang leak or pagtagas ng ice cream mixture. And dyan mga ka-PE, tapos na tayo. Nakaraos na naman tayo sa isang buong araw ng pagtitinda. Maraming salamat kung tinapos mo tong video ko. So kita-kits na lang uli mga ka-PE. Till next time, maraming salamat sa ulitin.